tayo po ay mag-devotion, tayo manalangin. Panginoong makapangyarihan, salamat po sa araw na ito. Sama mo kami at kabayan sa buong maghapon at turuan, patubayan ng Banal na Espiritu maging sa aming pag-aaral, pagbubuli-buli ng salita. We pray in Jesus' name, tayo magsabi ng Amen. Lagi tayo sa araw sa Panginoon. Awitin natin mo. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. God is given. Jesus Christ the Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Give thanks because it's given. Jesus Christ is Son. And now, let the weak say, I am strong. As the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks because of what the Lord has done for us. For us. Give thanks. Napakaganda ng mensahe ng awit. Sabi doon, dahil sa binigay niya kanyang anak, si Jesus, tayo daw ay magpasalamat ng puso with a grateful heart. So, ngayon ay bare months na at papalapit na yung Pasko. So, muli ating inaalala yung kapanganakan ng ating Panginoon. So, ano ating text? Verse. Balikan natin ang John 3:16. Okay? Bilang pasimula ng bare months ay magandang maalala. Simulan natin yung John 3:16 at babasahin ni Precious ulit 1:3-6 at pwede natin i-quote ngayon sa English. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him will not perish but have everlasting life. So, Tagalogin nga natin. Maminti yung John 3:16. Pakilakas. Sabi po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang buntong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapangamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, atin pong himayin ang nilalaman ng Juan 3:16. Sabi nga, ito daw yung pinakadakilang mensahe ng Diyos ng Biblia, no? Ang John 3:16. So, tingnan natin po, yung sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Una po, yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ano masasabi mo, Precious, sa salitang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan? Yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibig sabihin po, minahal po ng Diyos ang sanlibutan. Ang sanlibutan na tinutukoy doon yung mga tao sa mundo at hindi lang basta kung sino man, kundi sabi doon lahat. Kasi yung lahat ng tao sa buong sanlibutan. So, mayaman, mahirap, makasalanan, o sa tingin nila mabuti sila, mabait, hindi. Lahat po ay minahal ng Diyos sa sanlibutan. So, sa 1 John 2:15, sabi doon, huwag ibigin ng sanlibutan. 2:15 or 16. Pero dito ay ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, ito ay tumutukoy sa mga tao. Lahat ng tao sa buong mundo ay inibig ng Panginoon. Pagkaman tayo ay makasalanan, tayo ay inibig ng Panginoon. At dahil sa pag-ibig niya, meron siyang ibinigay
Sabi doon, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, napakabigat. Anak niya ang kanyang binigay at ibinigay niya para sa lahat, hindi para magtayo ng religion, kundi para isagipin tayo na taga-sanlibutan sa panganib ng kasalanan, sa panganib ng impyerno. Kaya dahil sa ayaw ng Diyos na tayo mapahamak, ayaw ng Diyos na tayo mapunta ng impyerno, ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kasalanan, so nagsugo siya. At ang sinugo niya, hindi sino man, hindi religion, isang pangalan lang isinugo niya, ang pangalan ng kanyang anak, na si Jesucristo. At isinugo niya, minsan lang para sa lahat, upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Sabi doon, upang ang sino man, babae, lalaki, mayaman, mahirap, taong bundok, taong bayan, taong anumang syudad tayo, anumang lahi tayo. Sabi doon, upang ang sino man. Sabi doon, nasa kanya isasampalataya. Sabi doon, hindi na siya mapapahamak. So, hindi na sinabing hindi na siya tatanda, hindi sinabing hindi na siya mamamatay. Meron pa rin kamatayan, meron pa rin pagtanda. Pero ang sabi doon, ang sasampalataya ay hindi na mapapahamak. Saan? Yan po ay ang impyerno. So mga kapatid, may impyerno. Dahil kung walang impyerno, hindi na kailangang isugo si Jesucristo. Sabi doon, ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak. Doon sa walang hanggang parusa sa impyerno o dagat-dagatang apoy ng impyerno na siyang pangalawang kamatayan na sinasabi sa pahayag 21:8 na siyang pangalawang kamatayan. So mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya po ay gumawa ng paraan. May binigay siya. At ito yung kanyang dakilang anak na si Jesus. So ito po ang pinakamensahe ng magandang balita at ng Pasko na si Jesus ay naparito para sa ating mga makasalanan. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi lang po maligtas sa impyerno, sabi doon, upang sino man sumampalataya, hindi mapapahamak. At sabi doon, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dalawa po ang ating mapapala kapag tayo nananampalataya, hindi na mapapahamak, meron pa tayong buhay na walang hanggan. So, anong masasabi naman ninyo patungkol sa John 3:16? Samuel, Precious, Momichi. Bago tayo magwakas. Napakabuti po ng Panginoon na inibig niya tayo sa kabila ng ating kalagayan bilang makasalanan. Dahil wala ngang matuwid, wala kahit isa, sabi po ng Biblia. Pero doon po sa verse na yon, sinasabi din na binigyan tayo ng chance, binigyan tayo ng choice, ng Panginoon kung ano yung pipiliin natin. Itatanggapin ba natin yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan o hindi? Tatanggapin ba natin yung pag-ibig niya o hindi? So, ginawa na ng Diyos yung part niya, yung bahagi niya na ibigin ang tao. So, nasa sa atin na yun bilang tao kung tatanggapin ba natin at matututunan din nating mahalin ang Panginoon. Napakalino po para maligtas sa isang makasalanan kagaya natin. Sabi doon, whoever believes on Him. Sa person po tayo. On Him, hindi po sinabing on them, but on Him. Nag-iisang Him, He is Jesus Christ. Hindi po sinabing sino man manampalataya sa kanila, o umanib sa kanila, o umanib dito, umanib doon, o umanib sa ganitong samahan, o sa ganitong religion, o umanib sa ganitong iglesia para maligtas. Ang sabi doon, sino mang sumampalataya sa Kanya. At yung salitang Kanya, walang ibang tinutukoy, kundi ang bugtong na anak ng si Jesus. Isang magnanakaw, nakasama ni Jesus doon sa krus. Sila'y dalawa, yung isa nilibak siya, pero yung isa, sabi niya kay Jesucristo, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Mga kapatid, ang magnanakaw na ito, yung isa ay hindi kumilala kay Kristo, pero yung isa ay kinilala at sinampalataya na si Jesus at ang nagsabi, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Nung araw din yon at ang oras ng yon, sabi ng Panginoon, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Mga kapatid, naranasan niya ang kaligtasan. Hindi siya umanip sa anumang grupo ng religion. Hindi siya umanip. Hindi siya nabautismuhan. Pero siya inaligtas. Dahil seryoso siyang nanampalataya sa nakarap sa kanya na si Jesucristo sa anyong tao. Bagaman siya Diyos, sabi ng Biblia, siya nagkataon tao ayon sa Filipos chapter 2,
verse 6 to 11, at sa John 1:1, sabi doon, nang pasimula si Berbo, salita ng Diyos, at ang Berbo ay Diyos. At sa verse 14 ng John 1, siya ay naganyong tao. At sa kanyang pagiganyong tao, isang magnanakaw ay biglang nagkaroon ng kaligtasan, hindi sa magitan ng pag-anib sa reliyon, kundi ng tunay na pagsampalataya kay Jesus. Kay Jesus lamang, wala nang iba mga kapatid. Kaya tayo po ay hinihimok, isa lang ating maging pananampalataya. Hindi yung pag-anib, kundi tunay na relasyon at pananalig kay Hesus Kristo lamang. So, salamat po, nawa tayo mabuksan sa pintuan ng kaligtasan. Hindi lamang si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, ako ang pintuan ng pintuan. John 14:6, at sa John chapter 10, sabi ng Panginoon, I am the door. He is the door. So, God bless you po. Nawa ang kaligtasan ay ating maranasan sa magitan ng paglapit natin sa ating Panginoon. Mamenche, uling pananalita. Yan Samuel, closing prayer. Salamat sa Panginoon, sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Yesus. Siya po ay may kaligtasan. So kung si Yesus ay nasa atin na, tayo po ay ligtas na. May huling pananalita, Samuel. Tayo mapapatanggap. Dalangin? Hindi, pananalita. Pati. Sige po, tayo po sumunod sa panalangin. Kung di nyo patiyak na kayo ligtas, matitiyak nyo ang inyong kaligtasan sa magitan ng seryosong pagsampalataya, isa-isa lang. Hindi bagay, hindi hayop, hindi samahan, kundi isang Diyos na naging tao, siya si Jesus. Sabihin tayo mukot manalangin at sabihin natin ang panalangin ito, kung di natin tiyak na tayo ligtas, sabihin natin, Panginoong Jesus, sa araw na ito, ako'y nanunumbalik sa iyo bilang isang makasalanan, tinatanggap kita at sinasampalatayanan bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Mula ngayon, inaangkin ko ang buhay na walang hanggan sa magitan mo. Sa pangalan mo, Jesus, ng aking dalangin, sabihin natin ng Amen and Amen. God bless you po. Naway patuloy nating hanapin ang aral ng Panginoon sa ating paglugong espiritual. Bye-bye po. God bless you. Samuel, bye-bye.